So mayroon pong pasabog ang Marcos administration mga sangkay patungkol po sa independent body na binubuo ngayon ni PBBM para hablutin lahat ng mga korap na opisyal. Abangan po natin at tingnan po natin ang balitang ito. Okay, eto na mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. Lumabas na kasing information na lalabas na daw po ang binubuo ni PBBM na independent body. Alright? Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.56 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay gusto mo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito yung balita ngayon, mga sangkay. Independent flood control probe body coming very soon. Ito President Bongbong Marcos says an independent commission that will investigate the flood control projects in the country will be completed soon. In an ambush interview on Tuesday, September 2, Marcos was asked to confirm whether Baguio City Mayor Benjamin Magalong had been appointed as a member of the commission. However, Marcos declines to comment on the composition of the independent body that is yet to be finalized. Okay. Tinanong din pala kung itong si Magalong makakasama sa independent body. Kasi alam nyo guys, marami pa namang alam si Magalong. Maraming alam. Si Vico Soto, maraming alam. So marami mga sangkay ang may alam ngayon no patungkol po dito sa mga flood control na winasiwas lamang po. At ngayon, mukhang lalabas po ito mga sangkay sa independent body na binubuo ni PBBM. Kasi malaking investigasyon ang gagawin para po dito. I don't want to talk about until buo na. Hindi pa namin nabubuo yung plano. But we'll talk about it. Malapit na yan. Very, very soon. Okay. In a media Ayan na, lalabas na. Malapit na yan. Very, very soon. interview on Monday, September 1, Marcos said the government is preparing an executive order to establish the independent commission. The independent body will recommend the necessary sanctions for those who will be proven to be involved in anomalous flood control projects. Earlier Tuesday, Public Works Secretary Vince Dizon said he will disband the internal committee investigating officials of the Department of Public Works and Highways linked to the controversy. Former DPWH Secretary Manuel Bonoan initially formed the internal committee as the government intensified its anti-corruption campaign. Okay, so malinaw mula sa ating presidente, malapit nang lalabas ang independent body or commission na mag-iimbestiga mga sangkay dito sa pambihira na kawan sa mga proyekto ng Pilipinas. Ngayon mga sangkay, eto nga po nagsalita si Attorney Claire Castro tungkol po diyan. Ano nga ba ang gagawin ng independent body? Paano kaya nila tutugisin dito mga sangkay yung mga makakapangyarihan? Kasi halimbawa na lang, senador, congressman. 'Di ba? Kaya nga sabi ng iba, ipapaputol ko yung ko basta kung may mangyayari na mahahablot na senador at congressman. Well, tandaan po natin, Marcos po 'yan. Tignan po ninyo kung nasaan ngayon si PRRD. Tignan po ninyo kung nasaan ngayon yung mga malalaking isla. Si Roque, nasa ibang bansa. 'Di ba? At marami pa pong nasa kulungan na po ngayon. Ngayon, eto mga sangkay. Tingnan natin. Pero ang nais po ng Pangulo sa nasabing independent commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin, para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng independent commission na ito. At nais po ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power. Yun. Nais ng Pangulo na magkaroon ng subpoena power. Independent commission. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng ngipin ang binubuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Yusek Castro, posibleng mabigyan ng subpoena power ang independent body o kapangyarihan na magpatawag
ng isang tao para humarap sa isang investigasyon o pagdinig para magbigay ng salaysay o magdala ng dokumento o ebidensya. Mayroon ng draft o balangkas na executive order para sa binubuong Independent Commission kung saan isinasapinal na ito sa ngayon. Oh, ayan, mga sangkay. So, sooner lalabas na po ito. Maganda to mga sangkay kasi, alam nyo, both House and Senate, parehas po involved sa mga anomalyang ito. So, papaano po sila ipapatawag kung sila ang nag-iimbestiga? Kaya nga, ito nakakatawa, mayroon pong isang DDS na nagsalita tungkol dyan. Alam nyo, sobrang walang utak talaga. Kine-question niya, bakit daw kailangan pa magbuo ng independent body? Andyan naman daw si Marcoleta. Eto, pakinggan po ninyo mga sangkay. Nakakatawa lang, pero pakinggan nyo. Tiisin nyo muna saglit. Tangina talaga to si Ngagawa. Akalain mo, magbubuo siya, magka-create siya ng independent investigative body na mag-imbestiga dyan sa flood control. Eh di ba nga sinoplak na nga itong si Maching. Talagang hindi ba naman talaga animal yung hayop na yan? Gusto na magtayo ng independent investigative body para sa flood control. Eh nandiyan na si Senator Marcoleta. Di ba tinidinig na niya yan sa Blue Ribbon Committee? Ano ba? Dahil ba natatakot kayo na magkabukingan? Na madadamay kayo? Kaya gagawa kayo ng sarili nyong investigative body para mahati ang paniniwala ng taong bayan? Sabi ni Senator Marcoleta, nagbigay ka pa daw ng USB sa kanya para makatulong doon sa pag-iimbestiga na ginagawa dyan sa Ghost Flood Control Project. So anong inaarte mo ngayon? Bakit kailangan magka-create ka rin ng sariling investigative body mo para dyan sa flood control? Unang-una, may I just remind you na ikaw ang mastermind. Kahit wala kang mind, wala kang mind, pero Ngayon, mga sangkay, banatan lang ito natin ng kaunti. Remember, ang Senado at Kongreso parehas may sabit. Papaano sila mag-iimbestiga sa mga sarili nila? Ay, magtatakipan lang yan sila eh. O, kita nyo, paano, ito kung sino ka man, paano iimbestigahan si Senator Bongo at ang kanyang pamilya? Kaya ba ni Marcoleta na sabihin, Oy, ikaw dito Bongo, sumagot ka. Oh. Paano ni Marcoleta iimbestigahan ang mga senador na nadadawit ngayon? And just to remind you, panahon ni Tatay Digong, rampant ang DPWH ghost projects. Sinabi niya mismo yun. Gusto mo marinig? Ito, pakinggan natin. DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. Panggit Ghost project, racket ng DPWH. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Okay? Nabanggit, regional director. So ngayon, ang tanong ko lang dito, may nasibak bang mga opisyal na matataas ng DPWH? Nasibak ba si Mark Villar na siyang secretary ng DPWH at the time after ng revelasyon na ito noong November 6, 2020? May inimbestigahan bang regional director, mga engineers ng DPWH yung panahon ni former President Rodrigo Duterte? Alam niyo, ang tanging may pagmamalaki lamang po dito, mga sangkay, ng Duterte administration, yung katiting na aksyon na pang-week. Alam niyo kung ano? Yung blacklist, yung mga kumpanya, gaya ng Diskaya. Yun lang, yung 2020. Ilan lang po yun na mga na-blacklist. Pero kumpanya lang. Hindi pangalan mismo ng mga may-ari ng mga kumpanya. So, anong nangyari? Nakapag-create muli ng panibagong company, construction company, then nakabalik ulit, nakapag-apply ulit,
At ayun, nakapangulimbat ulit. Ginamit na naman sila ng mga politicians. Kasi alam nyo guys, itong mga contractor, ginagamit lang to mga sanggay ng mga politiko para kumita. Syempre, 'di ba? Kung saan sila kickback, doon sila. 'Di ba? Kaya nga mga sangkay, ito yung nakakapagtaka eh. Ito, tanong ko na lang sa mga DDS dyan, bakit hindi ito inimbestigahan ni former President Rodrigo Duterte? Alam niyo, ito guys na video, ipinost po ito ng marami ngayon, nagbasa-basa ako ng komento. Ni isang DDS hindi makasagot. Kasi wala nga pong ginawang aksyon, guys. Walang investigasyon. Pinagmamalaki nila yung anti-corrupt commission nila noon. Tama ba? Anti-corruption commission. Hawak ni Belhica. Guys, may narinig ba kayo? May napakulong ang commission na yun? May investigasyon na malaliman na ganun? Wala! Ako, witness ako kasi ako, sabi pa nga nila, half DDS, half loyalist. Kasi nga po, pinagtatanggol ko sa PRRD. Actually, di naman ako masyadong kay PRRD, no? Kasi may mga nagawa naman po siya magaganda. Pero guys, ito lang nakaka-disappoint. Nung malaman po ninyo, itong mga ghost project ng DPWH, wala pong naging action eh. Walang investigasyon, hindi sumabog, hindi pinuntahan ni PRRD yung mga sinasabing mga ghost projects. Hindi po tulad kay PBBM ngayon. Actual, Presidente ng Republika ng Pilipinas pumupunta. Ginitingnan. Talagang nakita po natin kung gaano kagarapal at ang sistema na nanalaytay sa ating sa departamento ng DPWH. Malala po talaga. Kaya yung sinasabi nitong babaeng to, na anong inaarte mo? Bakit kailangan mo pa magbuo ng investigative body or independent investigative body laban dito sa mga korap? Sandamukal na katangahan ng utak mo yan. Hindi mo ba naisip na napakaraming sabit sa Kongreso? Mapa sa Senado, mapa sa House. Maraming sabit. Papaano nila ipapatawag yung mga sarili nilang tropa? Sige nga, gamitin nyo. Alam nyo yung hirap sa inyo mga DDS, hindi nyo ginagamit yung utak na binigay ng Diyos. Sayang yung utak na yan kung hindi nyo gagamitin. Sagdamukal na kabubuhan yung ginagamit nyo, yung pinapairal nyo eh. Anak ng toko paano nila ipapatawag si Bongo? Paano nila ipapatawag sila Cheese? Paano nila ipapatawag? Kasi nga may mga sabit eh. Pambihira. Anak ng toko Siya daw yung mastermind. Si Raulo, paano naging mastermind? Ang siya mismo ang magpapaimbestiga. Ano yun? Ikukulong niya ang sarili niya sa pamamagitan ng investigasyon? My goodness! Alam nyo, kung sino ang may bayag dito, sa lahat ng mga naging presidente, kahit pa kay Tatay Digong, si BBM. Bakit? Hindi lang niya inilabas ito. Ginawan niya ng aksyon. Sumabog ito, naggumawa pa ng website na makikita doon yung mga proyekto para mas mapadali ang paghahanap. Si former President Rodrigo Duterte ba ginawa ito? Wala. Nag-reveal lang siya na ito, may mga ghost project. Pero walang aksyon. Ni si Villar, Secretary Villar ng DPWH na ngayon ay senador, hindi po tinanggal sa pwesto. Pero si BBM, nakita niyo si Bunuan, di ba? Pinag-resign. Di ba? Ganun po yung walang sinasanto. Ganun po yun. Anak ng toko, di nag-iisip talaga eh. Ewan ko ba sa mga ito, mga sanggay, kung saan nila kinukuha yung utak nila. Pwede ba gamitin nyo yung utak nyo? Sayang yan. Sayang yan kung hindi nyo gagamitin. Ginagamit nyo ba sa walang kwentang bagay yung utak nyo? Ang bihira. Bakit daw ikaw kailangan pa magbuo ng independent body? Andyan na nga si Marcoleta. Diyos mio Marimar. Nung binanggit nga lang yung pangalan ni former President Rodrigo Duterte, bigla pong ininterrupt eh. Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Diyos mio Marimar. Comment down below. Abang-abangan po natin, lalabas na po. Yan po yung malaking pasabog ni PBBM. Lalabas na ang independent body na mag-iimbestiga sa mga kalokohang ito. Matagal na po itong problema, mga sangkay. Buti nga eh. Nagsalita na po si BBM.
Walang ibang presidente na nakagawa na ito. Siya lang. Alright? Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.